Okay, hello, good day po sa inyong lahat. Welcome sa Happy Angel Reading. So, ang basa po natin ngayon is para kay Scorpio sa iyong weekly reading first quarter, ito yung September 1 to 7, no? So, titignan natin ang iyong career at ang iyong love life, no? At hihingi rin tayo ng guidance, no? At gagamit din tayo nito, Enchanted Map, no? Ito yung isang oracle actually na magtuturo sa iyo kung nasang journey ka na, no? So, medyo nag-freeze tayo pero tuloy-tuloy pa rin po tayo, no? Nag-freeze lang po ng konti. Ayan. So, gagamitin natin to para ma-track mo kung nasan ka na, no? Kung nasan ang souls mo, no? Kung bakit mo actually nararanasan yan, no? Ayan. So, gagamit din tayo ng Archangel Oracle po, no? Gagamit din tayo. Ayan. So, Angel Message Tarot po ang gagamitin natin, no? Sa ating tarot deck. Kasi maganda yan para if you wanna go deeper, mag-connect tayo sa ating guardian angel, no? So, itong magandang deck, itong guardian angel messages deck ang aking laging ginagamit. So, we will begin na po, no? Thank you for it. Just please to guide us on the reading. Only good energy will come. Stay by me during the session. Good. Entertain good energies for good. Ayan. Okay. So, tatabi na natin muna. Maliit lang po kasi table ko eh. Ayan. Okay, so titingnan natin. Okay, thank you for writing. This is para po ito kay Scorpio sa buwan ng Setyembre. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, please don't forget to like and subscribe. And marami pong salamat sa ating nag-subscribe na po at lalong-lalo na po maraming salamat sa mga nag-like bago pa magsimula ang ating video, no? Maraming pong salamat sa hindi pa rin nakakapag-like. Thank you rin po. Ayan, antayin ko po ang like ninyo, no? Malaki pong tulong yan sa atin. Okay, para po ito kay Scorpio po sa buwan ng Setyembre. Scorpio sa buwan ng Setyembre. Oh, you have the release, no? Ganyan na lang ba? Harap ba sa'yo? Kasi pag, sige, ganyan na lang. Bali, papakita ko sa'yo pag, sa kanya na ang meaning, no? Release. Okay, spaghetti. Oops. Lovers in reverse. Oops, tumatalo. Ace of water na. Ace of water. Oops, tumatalon. Five of air in reverse. Oops. Three of earth. So, we guide para po kay Scorpio sa kanyang career at sa kanyang pag-ibig. Three of air. Ayan, no? So, kuha rin tayo ng no? Ito nga yung enchanted map.
itong ating enchanted map. Spirit guide, thank you for the touch. Wow, cleaning the house, no? Number 37, importanteng number ba sa inyo yan? We'll take that aside. Bakit sumasama siya? 8 of water po, no? Tumatalsik. Gusto magpabasa, no? Baka included yan sa inyo. Kukunin na natin yan. Babasahin na rin natin yan, nak, no? So, nakikita ko rito sa'yo, Scorpio, no? Ang iyong, sa pag-ibig muna tayo, meron tayong nakikitang dalawang card dito na ito yung nagpapahiwatig actually ng ano, no? Ng isang pag-alis mo sa isang sitwasyon, no? Kaya nga may release. Maaring mayroong ka ring desisyon na kailangan gawin sa when it comes sa iyong love life, no? At parang nakita rin natin is parang you are letting it go na. Ito nga siguro yung sa mga bagong hiwalay, parang you are there's an acceptance na sa'yo at pinapalaya mo na siya or parang admit mo na sige hindi na kayo pwedeng magkatuluyan o sige hindi na kayo pwedeng magkabalikan. Parang andyan dyan yung nirelease mo, no? Yung lahat, yung pinutol mo na dahil gusto mo na ng pagbabago sa buhay mo. Gusto, or sabihin natin, nakawala ka na rin sa isang relasyon na tingin mo narcissistic, no? Parang nagkaroon ka na ng freedom, no? Na ito yung maaring mangyari sa September 1 to 7 na you could get your freedom na. Parang, parang new beginning na sa'yo, parang nagbago na, no? So, kasi parang tingin mo wala nang use no? Parang there's no room anymore sa kanya. Kumbaga napansin mo na yung energy is sayang, no? Sa pag-aano sa kanya. Kumbaga masyado tayong nagli-lean on sa past, sa ex mo, no? Na ngayon parang nagising ka na sayang na may mga energy ko, wala naman pala, no? Kumbaga it doesn't work anymore, no? So you give it up, you let it go, you release it, no? Yan ang sabi ng, nakita natin dito, number 13 might be play an important number sa inyo. No? Ayan, release niya, no? And he got his freedom. Lalo na especially yung mga kaka-split lang, no? Ito yung mga lovers din. Or sabihin natin, kung isang tao ka sa iyong sarili, no? Parang you give up yung mga codependency, no? Nagbagong buhay ka. Baka ma-realize mo yan ng September 1 to 7. Ma-realize mo yan sa first quarter at makikita yung transformations mo, no, nak? Ayun, ididikit na natin itong 8 of waters, no? Naka-reverse siya. Ito yung sabihin natin, ang pagbabalik ng card na ito, actually, ito yung parang merong mabilisang, parang sabihin natin, nagpapahiwatig ng isang mabilisang sitwasyon or sabihin natin, pag gustong-gusto mo na rin talagang makaalis. Kaya naka-attach dito, no, sa release, pati could be sa ex mo, gusto mo na rin umalis or sabihin natin, gusto mo na rin umalis sa kanya, so nakipaghiwalay ka na, no? Ito yung sa 8 of waters in reverse kasi parang tingin mo very toxic ng relasyon ninyo, parang panay-away na kayo, so talagang pinuputol mo with the release. Ito, magandang combination itong tatlo, no? Talagang kumakawala ka na sa mga toxic. Ikaw din, kung mag-isa ka lang, dati na sa bisyo ka, para marirealize mo, no? Talagang i-give up mo rin, no? Because you could feel na hindi na makakatulong sa iyo yan, no? So, nagiging matured ka, no? So, talagang you let it go. Talagang, ito rin yung mga, tapos sabihin natin, yung mga dating
sabihin natin tumigil sa mga bisyo, sigarilyo, alak. Kumbaga, yung process ng ng withdrawal ang mahirap, 'di ba? Yung parang nagkakaroon ka ng anxiety, nagkakaroon ka ng depression. Sa halimbawa, sigarilyo ka tapos you quit right away, parang pumapasok ang anxiety at saka yung depressions, no? Napagdaanan mo na raw, ibig sabihin tapos na. You're free already, no? Hindi ka na maakit sa sigarilyo, sa alak, no? Kung ikaw din, some of you, no? Parang ganyan ko explain na you are totally clean and you are already transformed, no? By September, no? Or minsan some of you naman is parang sinusubukan makaalis pero hindi makaalis sa bisyo, no? Maaring siguro natatakot siya. Scorpio, maaring natatakot ka, or sabihin din natin, natatakot kang bitawan yan dahil alam mo, tingin mo yan lang alak ang makakapag-ano sa iyo, ang parang kasama mo, no? Isipin po natin, pagkatapos natin malasing, uminom, nakagastos tayo ng pera, tapos pagka wala na yung amats or ang lasing, balik uli ang problema. So, dapat hinaharap na lang yan, no? Wag natin na hindi magandang sagot ang alak, ang mga masasamang bisyo, no? So, wag kang matakot, subukan mo at paglabanin mo, no? Or sabihin natin, because matagal ka na rin nasanay dyan, kaya, kumbaga, parang tingin mo rin, parang hindi ka na makakapag-quit or makakapagbago, no? Medyo may mentality kang ganyan. So, may takot ka. So, isipin mo rin na quitting those, yung sa mga nakasanayan natin, hindi gaanong madali, no? So, pero minsan ito yung sinasabi nating pinakamalaking pagpapala para sa yung emosyonal na kalusugan at kapayapaan. Releasing those heavy burdens on you. Maging sa gamit, pati yung mga gamit na hindi nyo na rin, nakakasama rin yan sa heavy burdens ninyo, no? Mga gamit na nung bata pa kayo, pinagsiksik mo dyan. You could give that to somebody who needs that, no? Kumbaga, yung mga hindi naman ginagamit na bagay, itatabi pa rin, imbes na ipamigay, may mas magagamit pa ng iba, no? Parang ganon. So, wag po tayong manghihinayang, no? Kasi once na nagbigay ka, no? Kasi doble ang balik po sa inyo yan, no? So, wag niyong panghihinayangan yung na ipamigay yung mga luma nyong gamit, mga damit na hindi na ginagamit, ibigay nyo sa charity, no? Gagandampalaan po kayo, no? So, nakikita natin dito, pagdating sa pag-ibig mo rin, sa linggong ito is yung pagiging tapat mo sa sarili mo, no? At kung meron ka ring nararamdam na hindi na kaya, or sabihin natin meron ka ring nararamdaman na hindi na maganda o hindi na nakakatulong sa isang relasyon, actually ang universe ay nag-uudyok sa iyo na let it go, no? Ayan, no? Let it go. Let it go. Yung pala yung kanta na yun, no? So always remember, ang letting it free actually, yes, admitted na hindi gaano madali, no? Kagaya sa mga, pag ang gusto natin bitawan is ang ating mga karelasyon o ang ating persons, no? Maski yes, mahirap, pero hindi na kayo wala ng love. Parang tingin nyo, kawawa yung mga bata, lagi nila kayo nag-aaway. So, you decide for that, no? Yes, mahirap, ganyan naman, pero hindi nangangahulugan na ibig sabihin is, hindi mo kaya, no? Kasi kung gusto mo ng pagbabago, no? Isipin mo lang na you deserve something else. You deserve something more, no? Kasi, kailangan ang importante is yung maging masaya ka, 'di ba? Yung maging masaya ka, hindi yung panay tiis-tiis, no? So, ito rin ang reminder, no? Ang letting it go din, maaari rin ito yung mga bagong simula na isang parang isang mas malusog, mas healthy na yugto para sa iyo, no? So pagdating naman sa iyong karera, no, we have the ace of water here and 5 of air in reverse, no?
So, nakita mo ito is ang Ace of Water kasi, ito yung bagong emosyonal na sabihin natin simula sa iyong mga karera, parang maraming project na dumarating sa'yo. At ito rin yung simula na sabihin natin ng isang ano, no, isang pagkakataon na malapit napakamalapit sa puso mo o isang sabihin natin isang trabaho na magbibigay sa iyo ng personal na kasiyahan at at you gonna feel very fulfilled, no? So, abangan mo 'yan, baka may offer na bagong ang proyekto, no? Parang sabihin natin isa ring hobby, pwede ring isang hobby na makakatulong sa pag-unlad mo, no? Madidiscover mo 'yan sa September 1 to 7 din. Na parang feeling mo inspired ka, very passionate ka. Some of you naman sa mga naghahanap ng trabaho, expected din na may darating na magandang trabaho sa inyo na magagamit mo ang skills mo, no? Sa September, magagamit mo yung pinag-aralan mo, no? Sa mga nag-interview, o sabihin natin sa mga nag-aantay ng result, no? Expect na positive result po sa mga aplikante, no? Because of the Ace of Water. Ang maganda yan, hindi lang kayo natanggap sa gusto nyong trabaho, pero nakita nyo yung talagang may inspired ka kasi gusto mo yung pinasok mo, no? So, at always remember then na listen to your intuitions, no, sa September 1 to 7, no, Scorpio. And then medyo may gumugulo sa isip mo rito with the 5 of air in reverse. Kumbaga ito yung nagpapahiwatig ng isang na parang matatapos ng isang pakikibaka mo, pakikipaglaban mo, or sabihin natin ang competitive energy. Kumbaga sabihin natin yung matatapos na rin yung hindi pagkakaunawaan sa trabaho. Maaring nag-kiss and makeup na rin kayo sa trabaho. Dati may mga nagkagulo kayo, and then ngayon parang ito nga na-release na rin because we have the world of release. Parang wala na, parang time heals, no? Parang matagal na yung pag-aaway na yan, magugulat ka na lang, kausap mo na pala yung kaaway mo. Magugulat ka, mas mag-best friend pa kayo sa iba. No? Kumbaga kung may alitan kayo dati, mapapansin mo is parang naghihilom yung pag-aaway ninyo. So, parang kiss and makeup ninyo sa trabaho, no? Or sabihin din, kasi na-realize nyo na parehas lang kayo nagkakasakitan. Kumbaga, kailangan mahalin ang trabaho, no? Dapat magkaroon ng kooperasyon, no? Parang gano'n ang magiging ambience ng energy sa pagdating sa work mo, no? So, nakita natin para rin may mga pagpapatawad tayo na makikita baka may manghingi ng sorry sa'yo, or sabihin natin ikaw baka manghingi ka ng sorry sa mga nakagalitan mo, no? So, napakaganda ng energy, parang acceptance, no? Forgive and forget ang nakikita nating energy mo pagdating sa trabaho. Ayan yung at saka yun din yung magang yung loob mo na magpatawad ka, no? At you're letting go din ang galit mo, no? Kasi nga may ka rito, may release, parang ang bait-bait mo nga ng Scorpio ng or sabihin mo nakukuha ko yung energy ng persons mo or ng kakilala nyo, no, na very connected sa inyo, no? Because energy always changing and it shift, no? Baka nakukuha ko yung persons na energy ninyo, no? So, nakita natin dito, pasensya na rin po sa makata masyado, no? Kasi kapapanood ko ng sangre. Natutuwa ako sa sangre. Ayan. So, commercial muna. Hindi po, nagsasanay talaga ako. Kasi minsan nabubulol ako kasi 3 language ang gamit ko, no? I'm using English tsaka Japanese po, no? So, pag nabubulol ako, pasensya na. No? So, pero kanaraso. Pero, I make it sure na maliwanag kung ma-explain ka sa inyo, no? So, nakikita mo dito, meron ka ring rito sa trabaho pa rin. Ayan, parang nanunumbalik nga ang unity. So, asahan mo, tapos na yung dating yung away, gulo, no? Parang na-resolve na lahat. Talagang may unity sa work mo, no? Kasi itong Tree of Earth, no? Kumbaga, ayan, kita mo, sama-sama kayo para sa ikauunlad ng inyong proyekto or sa mga nag-aaral din, no? Sa mga nag-aaral na Scorpio, dati may tampuhan, may galitan, may palakasan, may pataasan, no?
Tapos na yung test, kumbaga naka-move on na lahat, no? Parang ngayon may panibago kayong proyekto sa school, nagkakaisa kayo kasi group ano yan eh, group grading ang nakikita ko. So nakikita mo ang resulta niyan is very successful, no? At nakikita natin napakalaking growth. Especially sa mga business kay start lang ng business, no? Napakalaking growth po. Hindi po zero ang inyong income. Nakikita natin papansin mo hindi gaano nga kalaki pero nakikita mo hindi minus sa pera mo. At least sabihin mo even lang, no? Pero nakikita mo paunti-unting mag-grow daw 'yan, no? Ayan. At meron din tayong parang medyo may hinanakit ka rin sa sa waglit na 'yan, no? Kasi may 3 of air dito. Parang nalulungkot ka, ayun na nga, sabihin natin nasa process ka ng healing talaga. Kung talaga nagpakumbaba ka rin, pinilit mo rin magpakumbaba para walang maaway, para maayos na, no? Ayan, nakikita natin yung sorrow mo. Madali kang ma-heal kasi andyan dyan yung mga guardian angel mo, no? Ayan, you are in a process of healing na. Talagang you are accepting. So, pinaka-sumatotal, you're getting your healing, not only talagang you are releasing it, no? You have a free will to let go, no? At i-forgive mo ang lahat na nakit sa iyo. No, ang galing naman Okay, bibigyan kita ng cleaning the house kaya pala. Ito yung parang soul's journey mo No, ito yung guidance sa iyo. Number 37, ito yung sa ating enchanted deck. Ito yung baka may importanteng number sa iyo yan. It could be March 7 din. Or sabihin natin number 10, no? Sulat niyo po mga number niyan. Hindi ko sinabing itaya niyo sa high alay. Pero magandang number po yan o magbalik tanaw kayo sa mga number na yan. It could be also your lucky number 3 or 7 or number 10. Ulitin ko, no? Okay. So, hindi lang ang ibig sabihin po, tignan nyo naman po ang litrato, no? Ayan. Use your instinct po sa pagtingin ng Oo, magulo, no? Kailangan nga maglinis, no? Pero hindi lang nagsasabi to na paglilinis ng iyong sariling bahay, no? Hindi rin ito yung ng tahanan mo. Ang malalim na kahulugan nito, no? Ito yung paglilinis ng iyong sarili, no? Ng space mo, no? Kumbaga ito yung isang gabay na nagsasabi na oras na upang maglinis ka at mag-organize, no? I-organize mo ang lahat. Hindi lang physical na aspeto, kundi po yung pati yung na rin yung emotional at mental na bahagi ng iyong buhay, no? So, bibigyan kita ng konting tip. For instance, sabihin natin sa physical muna, no? Ito yung pinapalala na yung mga kalat mo sa paligid, ayan nga yung mga hindi na ginagamit, ayan parang itong sa picture, no? Yung mga hindi na ginagamit. Kasi talagang you are in the process of releasing something, no? Talagang ang keyword mo is release. Pati sa bahay, espasyo talagang deep cleanse ka. Talagang you are deep cleaning, no? Talagang pati mga energy talagang nililinis mo. Okay. So balik na tayo. So itong physical na space mo, ibig sabihin yung nasa paligid mo, no? Ayan, sa physical yung nakikita mo, no? Yung ibig sabihin kung may kalat, tapon mo na, maglinis-linis ng bahay pag may time, no? Sabihin din natin kasi ang mga kalat yan nagpapadagdag bigat sa sa utak, no? So, ang sinasabi rin dito na nagsabi ng iyong spirit guide na maglaan ka ng oras para na ayusin ang iyong bahay, no? Ibigay or yun nga kagaya ng sinabi ko kanina, itapon ng mga bagay na hindi mo na kailangan, no? So, or ipaggamit mo sa iba or donate mo sa charity, no? Kami po dito sa Japan talagang yearly nagtatapon ng gamit, no? It's either na ibibigay namin sa charity or ibibigay namin sa recycle shop or sabihin natin itatapon na lang namin kung walang may gusto itatapon at ibabalot ng maayos at magsasabi ng arigato, ang ibig sabihin thank you, no? And hindi ko alam sa iba kung nagte-thank you pero ganun po yung gawain ko na pag nagde-declutter po, no? So, kasi every time na naglilinis ka or habang ginagawa mo to, bawat item na inaalis mo,
makinig ka ha, bawat item na nililinis mo, inaalis mo, ito yung nagiging simbolo ng isang bagay na pinapalaya mo sa iyong buhay ang mga bad energy, or sabihin natin ang mga bagay-bagay na hindi na gaano mong kailangan, no? Kumbaga, means you are accepting changes in your life, no? Open ka na sa pagbabago kasi may papasok na bagong blessing, may papasok na bagong tao sa'yo, may papasok na bagong karanasan at experience, no? Kumbaga, that is releasing, pinapalaya mo. Yan, talagang ang ganda ng keyword mo, Scorpio. No? Kumbaga, ang simpleng gawain ng paglilinis din, ito yung maaring maging isa ring actually therapeutic or sabihin natin meditative na karanasan mo, no? Na makakatulong talaga. Siyempre, maaliwalas ang paningin, no? Siyempre, maaliwalas din ang pag-iisip natin. Parang gano'n, no? Kaysa pag gutya-gutya, madumi, magulo, ay magulo rin ang utak natin. Parang gano'n lang po yun, no? Sometimes din sa ating mga sa mga meeting, marami kayong inoohan na hindi nyo yung pala planner nyo, no? Yung wala kayong schedule pero oo ka. So kailangan din mag-journal ka, keep track, no? Ayan, pagdating naman sa emotional, ito nga yung sinasabi natin, yung mental space, no? Ito yung sabi nga natin na yung paglilinis ng mga kalat sa iyong damdamin at isip, no? Yan ang pinaka-importante. No, emotional na paglilinis. Meron bang mga tao sa inyo na yung mga may masasama pang loob doon, galit or takot na kinakapitan mo pa rin? Kumbaga sa September, ang oras na ito ay para mag-release ka at magpatawad, no? Maging sa iyong sarili o sa ibang tao, kagaya ng ginawa mo rito, no? Gagawin mo yan ng September, no? So, talagang decluttering ka na September. Sa mental na paglilinis naman, no? Sa isip, sa puso at salita, nilinis mo na, no? Galing. So, you are open to a changes. You're open to a new beginning, no? So, tignan mo ang blessing, ang ganda ng blessing sa iyo na pagtapos niyan. Kasi, maliwalas, pumapasok ang ang aura, magagandang aura, ang mga positive energy pumapasok sa iyo, no? Means open ka sa bagong karanasan, no? Well done, good job, parang galing, no? So, sa pag-isip naman sa mental, alisin yung mga negatibong kaisipan at paniniwala na pumipigil sa iyo, no? So, mag-focus ka kung ano yung totoo at kung ano yung nagbibigay sa iyo ng kapayapaan at happiness, no? So, sa spiritual na space naman, ang paglilinis na ito ay actually nagbibigay way sa iyo na maging mas malinaw na connection sa iyong intuitions, no? Sa mga gut feeling mo, yung mga bulong sa iyo, yung mga kaba mo, no? Madali mong malaman ang ibig sabihin, no? Kasi kapag malinis ang iyong espasyo, may madali mong maririnig yung bulong sa iyo ng spirit guide mo, ng inner voice mo, ni High Priestess, no? Kumbaga, nakita natin na hindi ka mapapahamak kapag naririnig mo ang bulong sa iyo ng iyong spirit guide, no? So nakikita natin ang pinaka summary actually ng reading mo is cleanse, talagang releasing, no? And you are open to new changes in your life, no? So tandaan din na huwag mag-alinlangan na linisin ang lahat ng aspeto ng buhay, no? Pero nakita ko ginawa mo ngayong September yan, gagawin mo ng September. At sa bawat din paglilinis nyo, no? Sa bawat bagay na aalisin mo, nagbibigay ka ng espasyo para pumasok ang bago at mas magandang oportunidad, no? So, hindi lang oportunidad, pati yung mga blessing at mga positive energy, kagaya ng sinabi ko, no? So, simulan mo na itong paglilinis ng iyong tahanan at mag-follow through ng paglilinis ng iyong kaluluwa. Ayan, so alam nyo na po ang meaning ng cleaning the house ng enchanted map, no? Ang ganda ng talagang connected ang inyong basa sa September, pati ang ating guidance sa'yo, no? So, ayan, nasa process ka na you're cleaning your space, no? Sa isip, sa salita, spiritual, no? At mental. Ayan. Maraming salamat. Pa-like naman po dyan. Ayan, thank you so much. And
God bless you po. Pag nagla-live po kami, no, so make sure hit the notifications bell po, no, kasi ah, sometimes iba-iba oras po, no, ang aming live stream kasi may chance po kayo mag-ask ng questions. And nagbibigay din po ako ng private one-on-one reading. I-email nyo lang po ako. Basahin nyo po ang description doon, no? Um, Connect po kayo sa Happy Angel Reading sa ating Facebook, no? And marami po kaming promotions na if you want po to try ang Happy Angel Reading na basahan kayo private one-on-one po, malugod po akong magbabasa sa inyo, no? Ayan, marami pong salamat and God bless you. Huwag niyo pong kalimutan magkomento, no? Komento at saka like po ang napaka-importante po, no? Na malaking tulong sa amin, no? Thank you so much and God bless you. I love you all po. Bye-bye. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had... Ayan, thank you po. See you on our next reading po. Maraming pong salamat.